paano mag-wiring ng tugang smart switch. For today's video mga idol, ito na naman yung ating ituturo. Idol, dito sa ating smart switch, meron tayong neutral at saka line. So kailangan natin ng 220 volts para gumana itong ating smart switch, no? So dito, nakadesign na tugang yung ating smart switch. So ang susupply lang natin dito, yung neutral at saka line. Then itong line 3 at saka line 1. Kasi itong line 2 is hindi na to connected dun sa loob, sa may relay nya. Kasi nakadesign ng tugang lang to. So makikita nyo na walang terminal. Umpisa natin mag-wiring mga idol. Mula sa ating safety circuit breaker, ang supply natin dito is line to line. So gagana pa rin yung ating smart switch, mapa-line to line na supply or line to neutral. So mula sa ating safety circuit breaker, gumamit tayo ng dalawang kulay na wire, black and red. So dito sa ating junction box, lumabas yung ating wire galing safety circuit breaker. Meron tayong line 2 at saka line 1, itong black. So itong dalawang to, kailangan pa rin natin magbaba dito para magkaroon ng 220 volts yung ating smart switch. Yung ating kulay black galing safety circuit breaker, dumiretso na yan sa ating switches. Then yung ating kulay red na wire, kailangan natin mag-splicing dito para dito sa ating smart switch, saka para dito sa kabila nating ilaw. So bawat isang pindutan mga idol, ang kukontrolin niya is isang ilaw. Yan. Kailangan natin magdagdag ng wire. Maglagay tayo ng dalawang return para dito sa ating line 3 at saka line 1. Parang yung wire, yung nakaraang kong video. Ayan. So merong tagging siya mga idol, dulot-dulo. Pasok lang natin dito itong dalawa nating wire na kulay dilaw para sa ating return sa bawat bulb, para to dito sa ilaw sa unang junction box. Ito namang mahaba para naman to dito sa pangalawang junction box, para sa pangalawang ilaw. Ito ng isang, kailangan natin ng dalawang wire. So mag-i-splice tayo dito mga idol para dito yung isa line 2 ng ating switches, then line 2 ng ating bulb dito, then itong dulo naman kukunik na natin to sa receptacle. Ito yung ating isang wire para to dito sa bulb 2. Then ito naman yung ating isang wire para naman to sa ating switches. Ito yung ating line 2 para mabuo yung 220 volts dito sa ating smart switch. Ito muna yung ating ikabit, yung ating smart switch mga idol. Ito yung ating line 1, i-connect natin dito sa line. So nakakabit na siya sa line mga idol. Ang next naman natin is yung ating line 2. Dito natin ikabit sa neutral yung line 2 natin na wire. Ayan. Ito yung ating return mga idol para naman to sa bulb A. Dito natin siya i-connect sa line 1 na terminal. Siguraduhin nyo lang mga idol na mahigpit. So ang next naman natin, itong ating return para sa ating bulb B. Ito, dito naman natin siya i-connect sa line 3, ito na terminal dito. So tapos na tayo dito, mamaya na natin siya i-mount mga idol. Ako naman tayo dito sa ating line 2, i-splice lang natin to para magkaroon ng supply yung ating bulb B saka yung ating smart switch. Then yung dulo naman niya is para sa ating bulb A. Splice lang natin ito mga idol. Mga idol, tapos na natin siyang na-splice. Lagyan natin ng electrical tape mga idol. Tapos na natin na-splicing mga idol at nalagyan ng electrical tape. So ngayon i-connect naman natin yung ating mga receptacle. Unahin natin itong sa bulb A L1 galing sa ating smart switch. Diretso yan dito sa ating receptacle. Dito natin i-connect yan sa may groove. Ito. So ito yung may groove na terminal. Ito. Dito natin yan i-connect. Ang next naman natin, kailangan natin ito ng line 2 para mabuo yung power supply dito.
Ang next naman natin mga idol is yung ating valve B. Ayan. Tanggalin natin yung ating valve. Dito naman natin siya i-connect katulad din yung kanina. Yung ating return, ito yung sa line 3. Ito yung dulo niya, kulay dilaw. Dito naman natin ito ikabit sa may groove na terminal ng ating receptacle dito. Ang next naman natin, itong kulay red na wire na galing dito sa ating line 2, na galing safety circuit breaker. Then yung isa naman dumiretso sa ating smart switch. Kabit lang natin itong mga idol. Kailangan muna natin itong gamitan ng tester. Testerin muna natin yung ating wiring para sure tayo na hindi tayo nagkakamali sa ating wiring. Mahirap na mapahiya tayo. Gamit itong ating clamp tester, siselect lang natin sa continuity test. Magkakaroon to ng buzzer kapag may shorted yung ating wiring. Lagay lang natin itong dalawang test probe sa ating safety circuit breaker dito sa dalawang terminal. Kailangan naka-off yung ating breaker. So nakikita nyo mga idol na walang resistance or walang na-reading na shorted yung ating tester. So ibig sabihin yan is good yung ating wiring. So ang next natin, pwede na natin siya i-mount mga idol. Pag ma-mount nito mga idol, kailangan nyo buksan itong kanyang plate cover. So ganun lang kasimple kung paano siya buksan. Squatin nyo lang siya gamit yung flat screw. May bukasan yan dito, saka dito, up and down, bukasan yan. Squatin nyo lang siya pataas. So ibaba na natin siya, then lagyan na natin siya ng tornilyo. Tapos lagyan nyo yung, pagkatapos nyo yung higpitan, lagyan nyo yung plate cover. Kailangan kung ano yung disenyo ng ilaw niya dito, ayan, dapat nakataas din siya ayon dun sa tayo ng utility box. Ganyan lang siya kasimple. Tapos natin nilagay, lagyan natin ng valve. Open na natin ngayon yung ating safety circuit breaker.